Live mula sa GMA Network Center. 20 taonang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 2 araw matapos ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo, unang ginang at House Speaker, pumalag si Pangulong Bongbong Marcos sa anyay kriminal na aksyon. Ayon sa Pangulo, hindi niya yan palalampasin. Hindi anya dapat itokhang ang katotohanan at sagutin na lamang daw ang lehitimong tanong ng Kongreso tungkol sa paggamit ng OVP sa confidential funds. Dahil din sa banta, tinawag ng Justice Department na mastermind ng assassination plot ang bise sabay sa paglatag ng mas mahigpit na seguridad ng Pangulo. At mula po sa Malacanang, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan. Mel Emil Vicky, papalagan ni Pangulong Bongbong Marcos ang banta sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Samantala, ang Justice Department naman sinabing maaaring panagutin si VP Sara na mga kasong kriminal, administratibo at pwede rin siyang matanggalan ng lisensya bilang abogado. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin. Nababahala raw si Pangulong Bongbong Marcos sa ginawang pagbabanta sa kanyang buhay ni Vice President Sara Duterte nitong Sabado. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Ang pahayag ni Duterte, ginawa habang kasama sa Kamara nakadetinan niyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez dahil sa contempt. Umiiwas daw kasi ito sa mga tanong ng komite sa Kamara ukol sa questionable paggamit ng bise ng kanyang confidential funds. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chichirya. Ang chichiryang tinutukoy ng Pangulo, malamang may kinalaman sa pinagdududahang pangalang Mary Grace Piatos na nakapirma sa mga acknowledgement receipt para sa pondo ng OVP. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Dahil sa kanyang pahayag, tinawag ng Department of Justice ang bise bilang mastermind ng isang assassination plot laban sa Pangulo. The premeditated plot to assassinate the President, as declared by the self-confessed mastermind, will now face legal consequences. We will use all the resources of government, all law enforcement agents, to find out the identity of this assassin and the legal consequences arising out of this criminal plot will be dealt with the full force of the law. And we will give the Vice President a chance to explain. Ang sabi ni Vice President Duterte, pinapapatay niya ang Pangulo kapag may pumatay sa kanya. Sabi ng DOJ, if such an event happens, who will benefit? She is the beneficiary of the death of the President. So her words have to be taken in the proper context. Ipapasumpi na daw ng NBI si VP Sara at bibigyan ito ng 5 araw para humarap sa otoridad. Sabi ng DOJ, maraming pwedeng ihain na kasong kriminal sa vice-presidente. Pwede rin siyang disiplinahin ng ombudsman at maaring madisbar o matanggalan ng lisensya bilang abogado. Very bad precedent for our country if we will not take legal action on these kinds of threat coming from a very high-ranking official. We have to maintain order in a civilized society by adherence to the rule of law, and we will apply the full strength and force of the law. A threat to the President is a threat to every Filipino because he is the one expected to deliver the service. And if he is impeded because of death threats, then it is a disservice to our people. Noong nakaupong Pangulong ama ng Vice-Presidente na si Rodrigo Duterte, inaresto at kinasuhan ng isang teacher. Matapos ito magpahayag sa social media, nababayaran niya ng 50 million pesos kung sino makakapatay kay Pangulong Rodrigo Duterte.
pero nadismiss ang kaso dahil sa teknikalidad. Bilang tugon sa itinuturing nilang seryosong banta sa buhay ng Pangulo, dinoble na ng Presidential Security Command ang kanilang seguridad. Naka-red alert daw sila simula nitong Sabado at maghihigpit sa pagbabantay sa Pangulo sa mga susunod na araw. Biyaheng United Arab Emirates ang Pangulo ngayong gabi para sa isang working visit. Paano pa kaya ang mga pagkaraniwan ng Bukod sa biyahe ng Pangulo patungong UAE ngayong gabi, wala pang inilalabas na schedule ang Pangulo ng kanyang opisina sa mga susunod na araw, bagamat wala naman daw abiso na lilimitahan ang kanyang mga public engagement sa gitna ng itinuturing nilang seryosong banta sa kanyang buhay. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Direktang banta raw sa demokrasya ng bansa ang mga binitiwang banta ni Vice President Sara Duterte ayon kay House Speaker Martin Romualdez. May mga kongresista ring kumondena sa mga aksyon ng bise at nanawagan ng investigasyon para mapanagot ang pangalawang Pangulo. Nakatutok si Maki Pulido. Sa plenaryo ng Kamara, sinagot ni Speaker Martin Romualdez ang mga banat ni Vice President Sara Duterte. Nakakaalarma at hindi raw maaaring palampasin ang pag-amin ng bise na may kinontrata na itong papatay kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Romualdez. Dahil delikado raw ang mga ganitong pananalita, kailangan siyang panagutin. Hindi na to biro. Hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan at sa seguridad ng bayan. Such statement is not just reckless, it is dangerous. It sends a chilling message to our people, a message that violence can be contemplated by those in positions of power. Sa akusasyon ni Duterte na sinisiraan siya dahil sa ambisyon ni Romualdez na kumandidato sa susunod na presidential elections, sabi ni Romualdez, panglilihis sa tunay na issue. Nililihis daw ni Duterte ang atensyon ng publiko sa mga kwestiyon sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education. The issues surrounding confidential and intelligence funds, the questionable disbursements, and the lack of transparency demand answers. We will not tolerate and accept vague explanations and evasive responses. Kung wala kang itinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Sinita rin ni Romualdez ang hindi pagsunod ng bise sa mga protokol ng Kamara. Disrespect for the protocols, security measures, and leadership of this institution is not just a breach of rules, it is a breach of trust. Pagkatapos ng talumpati ni Romualdez, nagsalita na rin ang ilang kongresista para kondenahin ang mga pahayag ng pangalawang Pangulo at may nanawagang maimbestigahan para mapanagot siya. The House must take immediate action. We must call for a full investigation into the Vice President. Mr. Speaker, the behavior cannot just be tolerated. And we demand that the Vice President face the full force of the law for her actions. We cannot and will not allow anyone, even the Vice President, threaten the very foundation of this Republic. Ipinasa rin ng mga kongresista ang resolusyong nagpapahayag ng suporta sa Pangulo at Speaker. Matapos ang talumpati, nag-picture-taking naman ng mga mambabatas kasama ni Romualdez, kabilang dyan ang mga kaalyado ni VP Sara na sina dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Ang talumpati ni Romualdez, napanood naman ni VP Sara na nasa loob ng Kamara noong mga oras na yon. Sinusubukan pa naming makuha ang kanyang pahayag sa mga sinabi ni Romualdez. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Sa kanya namang pagdalo sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ngayong araw, kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang pagpapalawig sa contempt order laban sa kanyang Chief of Staff. Nakatutok si Jonathan Andal. Hindi kasi wala kaming kakapihin dito, ma'am. Pero dapat walang maka-point of order. Well, point of order. Umpisa pa lang ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, nagkataasan na ng boses sina Vice President Sara Duterte at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Nang suspindihin saglit ang pagdinig, napatayo ang bise at pinuntahan ang mga kongresistang namumuno ng komite.
Kino-question kasi ng Vice kung bakit hindi kaagad binigyan ng kopya ng dokumento ang Office of the Vice President o OVP staff na ginigisa kanina ng komite. How can you ask a resource person without giving him copies? Without giving him Mr. copies. Chair, point of order. Kasamang humarap ng Vice ang 4 na OVP staff na ngayon lang dumalo at ipinaaresto ng komite dahil sa ilang beses na hindi pagsipot sa mga pagdinig. Pero hindi nila kasama ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez na nasa Veterans Memorial Medical Center dahil may iniinda na acute stress disorder batay sa ibinigay niya sa komite na Certificate of Confinement mula sa mga doktor at excuse letter. Pero pinuna ito ng isang kongresista. Hindi po naman po sinasabi dito ng kanyang mga doktor na hindi po siya physically incapable of attending today's hearing. I just find it a little bit odd, Mr. Chair, na hindi binanggit dito na dahil sa kanyang kondisyon, hindi siya makakarating. Dahil hindi dumalo ngayon si Lopez at dahil sa mga nangyari nitong weekend, nagdesisyon ng komite na dagdagan pa ng 5 araw ang contempt order kay Lopez na dapat matatapos na ngayong araw na ito. I move, Mr. Chair, that the period of detention of Attorney Lopez be 10 days instead of 5 days. Kasi hindi na siya makaka-attend ngayon, Talagang so nakita naman natin sa history nung kanyang evasive attitude, behavior, at itong kinreate niya na sinasabi niya na nagpagsisinungaling niya na hindi naman siya hinaras or hindi naman siya na-barge yung room ay kasama na po yan. So yung lahat ng mga pangyayari. Sinubukan itong kontrahin ng mga kongresistang kaalyado ng mga Duterte. Pati ang Vice, kinuwestiyon ang pagpapalawig ng contempt order ni Lopez. Pero hindi pumayag ang chairman ng komite na magsalita ang Vice kung hindi ito manunumpa na magsasabi ng totoo, bagay na dati na niyang tinanggihang gawin. I will only recognize you if you will take your oath. Okay. Okay. Let's do this. Punto ng Vice, bakit parurusahan si Lopez sa pagpapabitiw nito sa 4 na DepEd officials, gayong ang Pangulo ang tumatanggap ng resignation ng mga Assistant Secretary at Undersecretary bilang ito rin ang appointing authority. Tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? USEC ng ASEC. Anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. Hindi pa po ako sumasagot. Hindi mo. Nakita kita, sumagot. Camera. Kita sumagot. Sinabi mo, Secretary. Hindi mo yung alam lahat na ang nag-a-appoint ay President. Kalaunan humupa ang tensyon at hiniling ng Vice na i-reconsider ang pagpapalawig ng contempt order kay Lopez. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You ask the President why he accepted the resignation. Do not ask due process. If you have any question insofar as the actions of this committee are concerned, I think the proper remedy is for you to go to the court. Sure, I will go to court. Opo, pero Oo, that is pero your... araw-araw, you are depriving a person of her liberty while I await. That is precisely the point, ma'am. The- If our action of detaining your chief of staff is against the law, I think the proper remedy, and I think you're a lawyer, Yes, sir. the proper remedy is to go to the court. Sir, do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? That is the decision of the committee as a whole. Sana po respetuhin po ninyo. Tinutulungan ko lang kayo, sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Muli umanong nakaranas ng panic attack si Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez, kaya hindi siya nakadalo sa pagdinig sa Kamara ngayong araw. Si Vice President Sara Duterte naman kumasa sa hamon ng psychological, neuropsychiatrical at drug test. Pero may hamon din sa mga opisyal ng gobyerno. Yan ang tinutukan live ni Ian Cruz. Ian! Yes, Mel, nananatili pa rin dito sa VMMC si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Hindi pa rin malinaw, Mel, kung hanggang kailan yung kanyang confinement dito. Yan ay matapos ngang palawigin ng komite ng Kamara yung kanyang contempt order na mula sa orihinal na 5 araw ay pinalawig sa 10 araw. We are going to call them.
But we are ordered to implement this immediately. Nagugat sa planong ilipat sa Correctional Institute for Women noong Biyernes ng gabi na nauwi sa pagkahimatay at pagkakaospital. Nanatili pa rin sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City ngayong araw ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Kaninang umaga, nagbigay ng update ang bise sa kalagayan ni Lopez na muli raw nakaranas ng panic attack kanina bago magpunta ang bise sa pagdinig ng Kamara ngayong araw. Nagkamali ako, meron akong nabanggit na baka papasok sa detention yung dalawa doon at sinabi ko sa kanya, kailangan ko din silang samahan. Nagsimula na siya umiyak. Tapos ayaw na niya, hindi na siya tumitigil sa kakaiyak niya tulad nung nangyari nung nakaraang Friday or Saturday ba yun? Oo. Iyak na siya ng iyak. Paulit-ulit na yung sinasabi niya, kukunin nila ako, papatayin nila ako. Sa ipinadalang liham ni Attorney Lopez sa komite na may petsang November 24, nagpa-excuse si Lopez na hindi makadalo sa pagdinig ngayong araw. Kalakip nito ang Certificate of Confinement ng Veterans Memorial Medical Center kung saan sinasabing kanilang minamanage si Attorney Lopez dahil sa acute stress disorder na hirap makatulog, takot, nightmares, pati na ang iniindang shoulder at back pains. Kumasa naman si VP Sara sa hamon na magpa-psychological at neuropsychiatric test pati na drug test. Pero hamon niya sa mga opisyal ng gobyerno sumailalim din sa drug test. Dapat magpa-drug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President, sa Office of the Vice President, sa lahat ng opisina ng Senado, sa lahat ng opisina ng House of Representatives, sa lahat ng departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. Kagabi naman, nagdaos ng programa ang mga taga-suporta ng bise sa gate ng VMMC. Ang iba nga, nagpalipas pa roon ng magdamag. Meron ding pagtitipon ng kanyang mga taga-suporta sa lungsod ng Davao. Kasama sa mga bumisita kay Lopez nitong weekend ay ang kaibigan ni VP Sara at kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. Sa gitna ng banggaan ng kanyang kapatid at kaibigan, tinanong Senadora Marcos kung handa ba siyang pumagitna upang mapag-ayos ang dalawa. Wala muna akong comment. Makikinig muna ako. Ano ba sinabi ni Bobo? Hindi ko narinig eh. Willing kayo maging tulay dun sa kanilang dalawa? Basahin ko muna. Mel, namamataan pa rin natin dito sa VMMC yung ilan sa mga tauhan ng VPSG. Kaya naman inaasahang matapos dumalo doon sa pagdinig sa Kamara ay babalik din dito ang Vice Presidente. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Certified record-breaking ang Hello Love Again ni Alden Richards at Catherine Bernardo na lampas 1 billion pesos na ang kinita sa box office worldwide. At bilang pasasalamat, personal pa silang bumisita sa Global Pinoys. Makichika kay Aubrey Carampel. Back in Canada, sina Alden Richards at Catherine Bernardo. Para personal na makita ang Global Pinoys doon na sumuporta sa kanilang blockbuster film na Hello Love Again. Jam-packed ang sinihan sa Toronto kung saan nag-meet and greet sina Alden and Catherine. Habang nasa North America tour, doon nila natanggap ang good news na nasurpass na ng pelikula ang 1 billion gross sales na kauna-unahan for a Filipino film. We're very grateful kasi parang we didn't expect much. We just wanted to tell a great story and we're just so grateful with everything that is happening and has been happening. Kasi parang bonus po namin to. That gave us hope na, sana magtuloy-tuloy to, na suportahan natin yung mga gawang Pinoy. Nakaka-proud lang na nagiging parte tayo ng ganon. Tingin na Alden at Kath, bukod sa marami ang naghintay sa pagpapatuloy ng Ethan Joy love story, maraming nakarelate sa ipinakita nilang buhay ng mga OFW. A lot can relate to it. Maraming Filipino all over the world.
Kaya joint forces talaga tayo for this film, and it's very relatable and parang with the characters and the scenes that we were able to showcase within the film, I think one way or another, meron matatouch yung buhay. Bago yan, nagkaroon din ng meet and greet sina Alden and Kath sa Carson City sa Los Angeles, California. We're just very happy and we're very fulfilled na the support that we've been getting is far beyond our expectations. Every time may mamimit kami, kita mo lang yung warmth ng lahat, like masaya lahat sa nangyayari sa Philippine cinema, which is really a good thing. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Mariing pinabulaanan ng House Sergeant-at-Arms ang mga alegasyon ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa mga dinanas daw ng kanyang Chief of Staff sa detention room sa Kamara na itinuturing niyang attempted homicide. Nakatutok si Chino Gaston. Hindi lang to harassment. This is really a threat to my life. They gang up on you in the middle of the night. Ganyan inilarawan ng Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte ang pagpunta ng mga tauhan ng Kamara sa kanyang detention room 10 oras ng gabi noong Biyernes. Ililipat na raw kasi si Attorney Zuleika Lopez sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong. They bring 9-10 people to serve you in the middle of the night. They just parang badger and go to your room and then demand you to go with them. Her light is already closed, like this, dark. And then they like that on your door, like back, and then this entered. Pero itinanggihan ni House Sergeant-at-Arms Retired Police Major General Napoleon Taas sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kanina. 4 lang ho yung taong pumasok at 3 ang babae at nasa likod ho yung isang abogado na lalaki. Sa video na ipinresenta sa pagdinig, makikita ang pagkatok ng isang babae kasamang isang babaeng security guard, babaeng nakadamit na pangpulis at isang lalaking nakaitim na jacket. Oh, ma'am, good evening. Ayan. Pwede po tayo magbukas ng ilaw? Kailangan pa naman mag-robe or what? Ma'am, good evening po. Habang isinisilbi ang utos, dumating si Vice President Sara Duterte at hindi niya pinayagan na mailipat si Lopez. Sa gitna ng online briefing nina Lopez at Duterte, madaling araw ng Sabado, sumama ang pakiramdam ni Lopez at kinailangang dalhin sa ospital. Isa sa mga reklamo noon ni Duterte, hindi agad pinapasok ang ambulansyang magdadala kay Lopez sa ospital. Vehicle ho yun na hindi organic sa House of Representatives. So it has to be approved by the Secretary General, yung access po noon. Nung makumpirma nga ho natin na meron talagang medical emergency at hinintay po ho natin yung approval ni SecGen sa entry nung ambulansya nila, which is a requirement on my part dahil nakatali ho yung kamay ko. Yung doktor po ang pinapasok natin. We requested the Philippine National Police na magpadala ng ambulansya. Habang inilalabas noon si Lopez sakay ng stretcher, may isinigaw ang bise. Nagnakaw kayo ng cellphone. Ibalik niyo. Ang sabi ni Lopez sa kanyang online briefing, dinemand raw ng mga nagpunta sa kanyang kwarto na makuha ang kanyang cellphone. Sa video na ipinresenta sa kamera, makikita ang tauhan ng kamera na kinausap si Lopez at ang kanyang kasama sa kwarto. Maya-maya may kinuha si Lopez at bumalik, bit-bit ang kanyang cellphone na ibinigay sa kanyang kasama. Dito rin po makikita natin, wala namang escalation po, hindi ninakaw, it wasn't forcibly taken from them. Tinanggal lang sa possession nila at itilagay din sa lamesa. Andun, naiwan doon sa loob ng selda yung cellphone. Nilinaw din ni Taas na pinayagan nila si Lopez na pumili ng sarili niyang abogado. Ang mga dinanas ni Lopez, tinawag ng bise na attempted homicide. Pero giit ni Taas, wala silang ginawang anumang paglabag sa mga karapatan ni Lopez. We have all the video, we have all the proof, Mr. Chairman, to show na hindi po wala pong violation na nangyari doon sa buong period na yun. Sinisiguro ko pong walang mangyayari kahit na sino sa ating mga detainee, maging na rin sa ating pangalawang Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Kung kailan magpapasko, saka pa namomroblema ang ilang pamilya sa Maypaho, Caloocan, pati po sa Tondo at Isla Puting Bato sa Maynila.
matapos masunugan. Mahigit 2,000 pamilyang apektado. Yan ang tinutukan ni Darlene Kai. Malayo pa lang, kita na ang laki ng apoy na lumamon sa mga bahay sa Barangay 35 Maypahok, Caloocan pasado alas 10 kaninang umaga. Malaki at maitim ang usok mula sa mga nasusunog na bahay. Ni isa, walang naisalbang gamit sa Eliseo. Malungkot man, laking pasalamat pa rin daw niya na ligtas at nakatakbo palabas ang kanyang asawa at 6 na anak. Sabi talaga nangyari, uwi kaming Samar. Ewan ko lang kung yung may magtutulong sa amin. Sa sobrang taranta daw ng pamilya Veñalon, hindi na nila naisama palabas ang 2 alagang aso. Iyak pa ako ng iyak kanina po, pero wala na pa akong magawa. Kasi nandiyan na po. Hindi namin po alam. Sana matulungan kami. Sana matulungan kami. Ayon sa BFP Caloocan, mahigit 40 pamilya ang nawala ng tirahan. Dahil nasa boundary, nadamay din sa sunog ang ilang bahay sa Balud-Tondo. Mabilis kasing kumalat ang apoy dahil dikit-dikit at gawa sa light material sa mga bahay. Naging pahirapan din ang pagresponde sa sunog dahil masikip ang eskinita papasok. Mahirap po kasi nasa pan po, creek po siya eh. Hindi naman dapat na may mga bahay doon. Ngayon po, mahirap po yung access. Umabot sa 2nd alarma ang sunog na naapula matapos ang halos 1.5 oras. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy. Pansamantala munang mananatili ang mga apektadong residente sa itinalagang evacuation center ng kani-kanilang barangay. Sa laki din ng sunog kahapon sa Isla Puting Bato, mahigit 2,000 pamilya ang nawala ng bahay. Kaya napuno ang Delpan Evacuation Center ng mga nasunugang residente. Hiningi lang kami ng konting tulong po. Magpapasko, magbabagong taon, wala kaming bahay, wala kaming matiran. Wala po kaming naisalba, kahit nga mga damit, wala po. Mga uniform ng anak ko, wala. Mga school na panggamit nila sa school, wala rin. Sunog po lahat. Sabi ng Manila LGU, mamimigay daw sila ng sleeping kits at modular tents para sa mga residente. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Lalong lumalalim ang investigasyon ng isa-isa ng sagutin sa Kamara ng mga tauhan ng Office of the Vice President at DepEd ang mga tanong kaugnay sa issue ng confidential funds. Pinangalanan sa pagdinig ang security officer na tumatanggap umano ng pondo na mismong ang bise raw ang nagtalaga. Nakatutok live si Joseph Moro. Joseph. Vicky, 4 na tauhan nga nitong si Vice President Sara Duterte ang humarap sa komite na nag-iimbestiga sa confidential funds ng DepEd at ng OVP. At sa gitna nga ng pagdinig, Vicky, ay isinugod sa ospital itong si Gina Acosta. Siya yung Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Isa siya sa mga disbursing officer na kwestiyon ng Kamara tungkol sa paggamit ng mga confidential funds ng OVP at DepEd noong 2022 hanggang 2023. Ito ay matapos ang panggigisa ng House Committee on Good Governance and Public Accountability. Nangihina ng ilabas itong si Acosta dito sa Kamara. Kasabay naman itong si Vice President Sara Duterte na nakaalalay sa kanyang staff. Ayon kay Duterte ay 150 over 100 ang presyon ni Acosta. Dagdag pa ni Duterte sa Veterans Memorial Hospital. Dinala itong si Acosta at pagkadala sa ospital ay sumunod na rin doon ang Vice Presidente. Tuloy-tuloy pa rin naman, Vicky, ang pagdinig at narito ang aking report. Matapos ang di pagsipot sa ilang pagdinig, humarap na sa komite sa Kamara ang 4 na tauhan ng Office of the Vice President at Department of Education para sagutin ang tanong sa paggastos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ito ay sa harap ng banta na sampahan sila ng kaso kung hindi pa sila sisipot. Si Edward Fajarda, ang DepEd Special Disbursement Officer, 3 beses umano nag-withdraw ng tig 37.5 million pesos noong February 2023. Ang kabuang halaga na 112 million pesos na confidential fund inilagay sa mga duffel bag at binitbit pabalik ng DepEd para ilagak sa isang kaha de yero. Ang nagbibigay daw ng pera sa mga tumatanggap ng confidential funds ang security officer na si Colonel Dennis Nolasco. Ayon kay Fajarda, si Vice President Duterte ang nagtalaga kay Nolasco. Mr. Chair, I was informed po ni BP Sara na may i-designate po na security officer. Ang instruction ng galing po kay BP Sara po. Tinanong namin ang Vice Presidente tungkol dito. This is the reason why we don't want to discuss confidential funds, and yan kaya may batas
na bawal pag-usapan ng confidential funds. We will wait for Colonel Nolasco. Sabi ni Fajardo sa komite, hindi niya alam kung kani-kanino ibinibigay ni Nicolas ang perang inilabas niya. Base sa liquidation report ng DepEd, nagbigay ang DepEd ng confidential funds sa 7 lugar kasama ang Makati, Davao, Negros Oriental at Occidental. Wala sa pagdinig ng komite si Colonel Dennis Nolasco na umano'y tagapagbigay ng confidential funds ng DepEd. Itinuturing siyang susi sa tanong kung paano nagastos ang confidential funds ng ahensya. Ipinapatawag na siya ng komite sa susunod na pagdinig. Sumalang din sa pagtatanong ang Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta. Siya ang pumirma sa disbursement voucher at kumuha ng tseke para sa 125 million pesos noong December 2022. Ang pera winidraw sa Land Bank Show at inilagay sa 4 na traveling bag at dinala sa vault sa OVP. Tinulungan pa raw siya ng mga guard na bitbitin ang mga bag pero itinanggi ito ng mga guard. Vicky, bukod kay Fajardo at Acosta ay nakasalang ang 2 pang opisyal ng DepEd. Kabilang dito ang asawa ni Fajardo, itong si Sunshine na dating Assistant Secretary ng DepEd. Ngayon si Sunshine ay tumanggi naman na sagutin yung mga aligasyon ng pagbibigay ng bribe o yung mga sobre sa ilang mga opisyal ng DepEd. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. Mga kapuso, maging handa pa rin sa tsansa ng ulan bukas. Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakakaapekto ngayon sa Mindanao. Apektado naman ang amihan ng Extreme Northern Luzon at posible rin ang localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan bukas sa Northern at Southern Luzon kasama ang Bicol Region. May mga kalat-kalat na ulan din sa Visayas. Maging alerto rin ang mga taga Mindanao dahil magiging maulan bukas at posible ang mga pagbaha o landslide. Magiging maalo naman at delikado pumalaot sa Northern Seaboard ng Northern Luzon. Panibagong good news sa sports. Pasok na sa 2025 FIBA Asia Cup ang Gilas Pilipinas. Malinis na 4-0 record sa qualifying round ang naitala ng Gilas, kasunod ng kanilang panalo kontra Hong Kong kahapon. Tinambakan ng Pilipinas ang kalaban sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers sa score na 93-54. At dahil dito, nanatiling undefeated ang Pilipinas sa Group B. Pero ayon sa pamantayan ng FIBA, kailangan munang maipanalo ng New Zealand ang laban kontra Chinese Taipei bago masiguro ang pwesto ng Gilas. At kanina lang, nagtagumpay ang New Zealand, kaya opisyal na ngang nakapasok ang Pilipinas sa 2025 FIBA Asia Cup na gaganapin sa Saudi Arabia. Huwebes nung nakaraang linggo nang umukit ng kasaysayan sa FIBA ang Gilas Pilipinas matapos talunin ang Tall Blacks ng New Zealand sa kauna-unahang pagkakataon. Kinaaliwan ang bagong entry ni comedy genius Michael V na parody ng hit song na Dilaw. Bukod sa nakaka-LSS na lyrics, may mahalagang mensahe ito sa paggamit ng wikang Filipino. Makichika kay Aubrey Carampel. Kung walang kalan, certified hit at talagang pinag-uusapan. Sa nakalipas na halos 3 dekada. You've been waiting years sa pila para sa isang kape. Iba't ibang parody na ang ginawa ni comedy genius Michael V sa longest-running gag show sa bansa na Bubble Gang. Di lang yan patok sa Pinoy fans, kundi pati na rin abroad. Kabilang sa mga napapareact ang Latino YouTube creators na Herrera siblings. At kagabi, sa second part ng kanilang 29th anniversary special, may bagong entry na naman si Bitoy. Hindi ako magtataka kung sumuka ang guro mo. Ang kantang Dilaw by Yaki. Kantang Dilaw na pinasikat ng OPM singer-songwriter na si Maki. Hindi
lang daw ito basta parody dahil may mahalagang mensahe raw si Pitoy tungkol sa tamang pagsasalita at paggamit ng wikang Filipino sa pagsulat ng mga kanta. Parang nabawasan na yung art of songwriting. Pet peeve ko yan sa pagka gumagawa ng kanta, gusto ko dapat tama yung bilang ng bara, tama yung syllabication, tapos tama yung paggamit ng language, yung grammar ng Pilipino. Gusto lang natin mag-create ng awareness para kahit papano, baka naman naaalala nyo mga Filipino lessons nyo, mai-share nyo naman sa mga anak ninyo, sa mga kaibigan ninyo. Aliw din para sa fans na si Bitoy na rin lahat ang gumaya sa buong banda ni Yaki na nag-perform sa loob ng waste truck. Ang original singer ng kanta na si Maki, nirepost naman sa X ang photo ni Michael V na ginaya pa ang post niya. Sabay hirit, ano raw ba ang shade ng lip tint? Hayaan mo, sige, pagka nalaman ko, pati yung brand, send ko sa'yo. Tsaka padadalang kita for Christmas. Parang nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Naalala ko yung kabataan ko. At ngayong tapos na ang kanilang 29th anniversary celebration, pinaghahandaan na raw nila as early as now ang 30th year ng Bubble Gang. Sumasakit na ulo namin sa kaisip. Ano pa bang hindi natin nagagawa? Ano pa bang pwede natin gawin? Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. Salamat, Iya. Saktong isang buwan na lang bago ang Kapaskuhan. Damang-dama na ang Christmas vibe sa nagkagandahang dekorasyong pamasko na ibinida sa mga probinsya. Nakatutok si Oscar Oida. Mula sa Christmas tree na pinalamutian ng mga bituin, hanggang sa life-size na mga dekorasyong pampasko, enjoy ang mga Caviteño sa ginanap na Tanglaw 2024 sa Carmona City Park. Sinamahan pa yan ng performances at fireworks display, kung saan pamilya, magkakaibigan, pati fur babies ang nakisaya. Ramdam na rin ang Christmas vibe sa Santo Tomas, Batangas. Matapos pailawan ang giant Christmas tree roon na may taas na mahigit 25 feet. May garden of lights din at tunnel of lights na tinadtad ng makukulay na Christmas lights. May mga nag-ala Santa Claus pa na bumati sa mga nakisaya sa event. Nagkaroon din ng fireworks display at salo-salo. Hindi man kasing enggrande, pero di rin pauhuli ang creativity ng mga taga-Sarat, Ilocos Norte. Featuring ang mga Christmas palamuti roon na gawa sa kawayan at recycled plastic bottles. Ayon sa mga residente, kahit patapon na ang mga ginamit na materyales, ramdam pa rin nila ang diwa ng Pasko. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. At yan, ang mga balita ngayong Lunes, mga kapuso, 30 days na lang. Isang buwan na lang. Oo, hindi pa tayo ready. Na po yan. Ako si Becky Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.